Kamusta? Welcome nga pala. Ako nga pala si Jade at isa nga pala ito sa mga di malilimutang ride ko. Di ko nga masyadong madetalye mga nangyari dito kasi sapat na nga yung tanawin para masabing sulit na sulit ang pag-ahon namin dito. Itong ride na to ang isa sa mga nagmulat muli sa akin na napakadaming magagandang bagay at lugar pa akong makikita. At di lang matatapos ang lahat dahil nabigo ka ng isa, dalawa o madaming pagkakataon. At dito na nga mag-uumpisa ang lahat. Para sa ride na ito, magbabike nga kami pa Sagada. Sumakay nga ako ng bus pa Ilocos Sur at sa Tagudin nga ang meet up namin ng mga kasama ko. Nauna na nga ang iba sa amin sa Tagudin at ako ay humabol lang pagkatapos ng trabaho ko. Alas 9 ng gabi nang makasakay ako ng bus. Alas 2 nga ng madaling araw nang makarating ako sa meet-up place namin. Paggising nga lang namin ay nagkamustahan at nagpakilanlanan muna. First time ko nga lang din makakasama ang mga kasama ko rito maliban kay Val na nag-invite sa akin na sumama sa ride na ito. At syempre bago ang lahat, isang matindihang picture para sa matindihang ahonan mamaya. Nag-ride out nga kami ng mga alas 8 ng umaga. Mag-uumpisa kaming pumadyak dito sa area ng JTC Tagudin, patungo sa Bitalag Roads Junction, kung saan makikita namin ang Arco ng Santa Rosa, Tagudin, Ilocos Sur. Na-invite nga ako ng kaibigan kong si Val mag-ride pa Sagada mula Ilocos Sur via Besang Pass. Nakapagsagada na nga ako sa parehong taong yon pero di pa ako nakadaan dito sa Besang Pass. Nga pala, adim nga pala kaming papadyak para sa ride na ito. Binubuo nga pala kami ng gravel at syempre ang ate mong bidabidang naka-road bike. Mukhang maganda ang araw na ito. Maulap na maulap ang langit. Sa ngayon, malaking area ng nakikita ko ay puro palayan pa. Dito sa bungad ng Santa Rosa, Ilocos Sur. Dahil nga sa Sagada ride to, di na nga ako nag-expect na may patag tayong dadaanan. Kagaya ng ride namin nung nagsagada ako nung una, mas maraming tukod kaysa sa padyak ang nangyari. Kakasabi ko pa nga lang ng ahon ay pagpasok nga namin dito sa boundary ng municipality ng Suyo ay nag-umpisa na nga ang false flat. Unang patikim sa mga susunod na mas masasakit na ahon. At dito nga sa tapat ng Baringkurong National High School nag-umpisa ang unang masakit na ahon para sa araw na to. Chill ride nga lang din talaga kami. Tamang padyakan lang at tamang galawan lang. Wala nang kailangan patunayan. Hindi nga kagaya sa mga kasama kong mga lalaki na laging paspasan ang galawan. Kami nga ay tamang kwentuhan lang sa daan. At tuloy-tuloy na nga ang padyakan at di na nga nagpapigil ang ahon dito pagpasok sa Kabugao, Suyo, Ilocos Sur. Don't be afraid. Down, down. Down. Don't be afraid. Down, down. Down, down. Punch it to me. I want you to myself. I let you down. Punch it to me. I want you to
down. Don't be afraid. Down, down. At dito nga sa municipality ng Suyo kami, nag-unang stopover para magmerienda. At dito na din kami magpapasuyo. Down, down. Want you to me, I want you to myself. 18.2 kilometers pa nga lang tong lugar na to mula sa bayan ng Tagudin ay busog na nga agad ang mga mata namin. Sa ganda ng kabundukan ng Ilocos Sur at Cordillera mula sa malayo ay sulit nga ang pag-ahon namin dito. Itong Sabang Road nga na dinadaanan namin ay parte pa ng Ilocos Sur. Di nga ganun kalaki ang daanan dito. Ang maganda lang ay kakaunti lang ang nakakasabay naming sasakyan dito. Dire-diretso kami pumadyak. Morning pa nga ang mga nadadaanan namin dito sa parting to ng Suyo. Wala na siguro talaga akong masabi kundi napakaganda talaga. Napakaganda ng lahat. Malamig ang simoy ng hangin. Gusto ko lang talaga i-appreciate itong lugar na to. Napakaganda mong pagmasdan. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to 11:51 nang kumain kami dito sa Carinderia. 52 kilometers na nga ang layo namin mula sa meetup place namin sa JTC Tagudin. 12:30 nang magpatuloy kaming pumadyak. 2 araw nga namin target pumadyak bago makarating sa Sagada. Para ngayong araw ay hanggang Cervantes, Ilocos Sur na lang kami. the moonlight, summer sky. It was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regret. Habang papalapit kami ng papalapit sa Besang Pass ay pakunat ng pakunat ang mga nadaraanan namin. Mabigat talaga ang padyakan dito sa parting to ng daan. Dumagdag pa nga ang mga daladala naming gamit. Malamig pa din ang hangin, di kagaya kapag nagbike ka sa Manila. Dito, kahit may araw ay kahit papano, presko pa din ang pakiramdam mo. Two hearts running wild. Moonlight, summer sky. It was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild.
stop. Like we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Di ko nga namalayan na ang taas na pala ng nabike namin sa mga oras na yon. Kahit saan ka nga tumingin ay mamamangha ka sa makikita mo dito. Ang Besang Pass nga pala ay isang mahalagang lugar sa Pilipinas kung saan nagkaroon ng malaking labanan noong World War II sa pagitan ng mga Hapones at mga tropang Pilipino-Amerikano. Matatagpuan ito dito sa Cordillera Mountain Range sa Hilagang Luzon. Ang pagkuha ng lugar ng mga kaalyado ay nagturo ng mahalagang yugto sa paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon. At isa nga ako sa masuswerteng nakita ito ng personal. Salamat Lord kasi lagi mong pinapakita sa akin yung mga ganitong lugar. Mga lugar na akala ko hanggang pangarap lang. Tumagal nga kami talaga dito. Sinulit namin ang ganda ng mga kabundukan habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ang saya nga talaga kasama kapag puro babae kayo. At sakto may nagtitinda pa ng ice cream, kaya talagang literal na bike and chill kami dito. At ito nga, nakatapak na nga si Jade Lobo dito sa Besang Pass. At nagpatuloy nga kaming umusad dito sa natitirang 19 kilometers patungong Cervantes, Ilocos Sur. Siyempre, bago namin tapusin ang susunod na kilometro ay nagpulig-perienda nga kami dito sa huling tindahan bago umahon sa huling masasakit na ahon ngayong araw. Siyempre, dun sa malalakas pumadyak dyan, kayang-kaya niyo padyakin to ng isang araw lang. At kami nga ay papadyakin namin to ng 2 araw. At patuloy nga kaming pumadyak. Maraming natakbo sa isip ko sa mga oras na to. At isang liham mula sa nakaraan ang naisulat ko. Hello 2023, isa itong liham para sa'yo. Para sa nakaraang hindi inaasahan at hindi plinano. Ang dami ko ding gustong sabihin sa'yo pero hindi na din lumalabas sa bibig ko. Alam ko lang, andito pa din sa puso ko lahat ng nangyari. Sa mga taong nakakarinig siguro ng mga salitang to ngayon, in a way ay nahihiya ako. Pero ito nga pala ang sulat ko ng mga panahong ito. Sa taong to, naranasan ko lahat-lahat, as in lahat-lahat, tagumpay at pagkabigo. Itong ride na to ang isa sa mga nagmulat muli sa akin na napakadaming magagandang bagay at lugar pa akong makikita. At di lang matatapos ang lahat dahil nabigo ka ng isa, 2 o madaming pagkakataon. Sa panahon to, sobrang bagal ng usad ng oras. Mga panahong hinihiling ko ang bumalik muli sa umpisa lahat ng nangyari. Siguro itong pagbabike yung nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang OA pakinggan, no? Pero yung sakit na nararamdaman ko, ang hirap lang talaga tanggalin. Sobrang hirap lang talaga paano ka mag-uumpisa muli sa wala. Sobrang hirap lang talaga itago sa lahat. Sa bisikleta ko na nga lang talaga nalalabas lahat. Yung sakit sa tuhod, yung hirap sa paghinga tuwing umaahon, yung sobrang kabog ng puso ko sa pagod, yung pangangatog ng tuhod ko tuwing lumulusong. Ito yung pakiramdam na umaalis sa isip ko. Sa isip kong napakagulo.
At nakarating nga kami dito sa bungad de Cervantes ng halos mag-aalas 7 na ng gabi. Super sakit talaga ng ahon na nadaanan namin at ginabi na nga kami sa dami ng magagandang tanawin dito ay mapapahinto ka talaga. At dito nga pag-ahon mo sa Besang Pass ay may isang tindahan na nag-aabang sa taas. Sa haba ng inahon namin, mapapakain ka talaga ng madami. Sa oras na to, sobrang lamig na rin ng klima. Nangangatog nga kami sa lamig at lakas ng hangin. Kaya balot na kami sa mga oras na to. Alas 7 nang mag-umpisa kaming mag-ride out. 11 kilometers pa nga ang tatakbuhin namin patungo sa transient namin sa bayan mismo ng Cervantes, Ilocos Sur. Nahati nga sa dalawang grupo namin sa pag-ride namin pabayan. At sobrang dilim nga ng nadaanan namin dito. As in talagang literal na wala kang makita kundi yung nag-iisang ilaw ko. Sinabayan pa nga ng downhill at biglang asong hahapon sa'yo sa dilim. Rinig na rinig nga namin ang huni din ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno at bato na nakapaligid sa amin. Kitang-kita mo nga din dito ang mga bituin sa mga oras na to. Sobrang ganda. Pakiramdam ko nga napakamalaya ko. Malaya sa lahat. Iisa sa kabundukan at iisa sa hangin. Ang sarap huminga at mabuhay. Alas 8 ng gabi nang makatapak kami mismo sa bayan ng Cervantes at may isang huling ahon nga dito sa dulo bago pumunta ng palengke na sobrang tarig at papadapain ka. At marami pa nga nangyari sa gabing ito na di namin inaasahan at napuno nga ng kababalaghan at katatakutan na kahit nasa mismong bayan kami ay di namin makita ang tutuluyan namin. At walang taong makapagturo kung saan nga ba banda ang lugar na tutuluyan namin dito. At dito na nga natatapos ang day 1 namin. Sa sobrang pagod, di ko na nga nagawang videohan yung transient sa oras na yon. At ito na nga yung mga natitirang pictures na di ko ma-upload. Enjoy! As the hours pass, we're gonna do it all again.